Good morning po sa inyong lahat at welcome po sa ating pong daily vlogging. So our topic for today is we are born to the call of God. Yan. So last time po napag-usapan natin that we can serve God, we are born to serve God with joyful heart. So ngayon naman po pag-usapan natin that tayo po mga mananampalataya ay we are born to the call of God. Ang ating pong verse for today is Romans 8:28. Sabi dito, we all know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. So all of us, every person, every Christians po actually, lahat po tayo ay tinawag ng Panginoon at ano man ang pinagdadaanan mo, ano man ang sitwasyon mo ngayon, lahat yan ay inalaw ng Lord for our own good. Sabi nga, we all know that all things, lahat po ng bagay work together for good to those who love God. Alam ko mahal mo ang Panginoon at ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, mabigat man ito o hindi, kapatid, I congratulate you because nandun ka sa plano ng Panginoon. Huwag ka lang mag-give up, kapatid. Because ang sabi nga dito, you are being called for His purpose. May plano kasi si Lord sa'yo, kaya mo nararanasan yan eh. Okay? So every Christian ay tinawag ng Panginoon. So ikaw na kapatid na tumanggap sa ating Panginoon at nanampalataya ka kay Jesucristo, tinawag ka na ng Panginoon. Hallelujah. So the Bible tells us that God has called us. Saan po? Tinawag tayo from the foundation of the world. In Ephesians 1:4 sabi diyan, for He chose us in Him before the creation of the world. So pinili na tayo ng Panginoon na hindi pa tayo lumalabas sa mundong ito, pinag-isipan ka na ni Lord. Amen? So yung pong mga buhay po natin, yung buhay po natin, nandun pa lang tayo, hindi pa nga tayo nakikreate, na pag-iisipan na tayo ng Panginoon. So sabi nga dito, from the foundation of the world, for He chose us in Him before the creation of the world. So alam na niya kung gaano kadami ang tao na darating sa mundong ito, kilala niya talagang lahat, di ba? Because God is all-knowing. Can you imagine, mga kapatid, na nandun palang history, di ba? Tingnan natin, from the beginning of the creation, alam na niya kung gaano kadaming tao, alam na niya kung ano mga pangalan po natin. So, ganun po talaga powerful si Lord. Amen? So, ganun po, from the foundation of the world, pinili na tayo ng Panginoon. Pangalawa, to be separate unto Him. So, God called us to be separated unto Him. Yung sabi nga ng 1 Peter 2:9, you are a chosen people. Diba? A royal priesthood, a people belonging to God. So, hiniwalay po tayo. Okay, sa lahat po ng mananampalataya, hiniwalay po tayo ng Panginoon para po sa gumawa ng mabuti at gumawa po ng kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. At yung pong hindi po, kaya kailangan natin sila ay makakilala din sa Lord para na makaalis sila doon sa hindi magandang sitwasyon ng kanilang buhay. So, kasi nga dalawang klase po ang tao sa mundo, isa pong unbeliever o isa pong makasalanan at isa naman pong believer na tinanggap ang ating Panginoon. So tayo mga tumanggap sa Diyos, tinawag tayo to be separated para sa Kanya. Okay? So, kinonsecrate po tayo. Set apart po tayo, sabi ng Biblia. At ang pangatlo po, ang sabi ng Panginoon dito, God has called us to fulfill His purpose. 2 Timothy 1, verse 8-9. Sabi dito, God saved us and called us to a holy life. So, pinili tayo from the beginning of the creation, pinili niya tayo, kinonsecrate niya tayo, set apart niya tayo para sa Kanya, at ito naman to fulfill His purpose. Ano ba yon? Called us, saved us, and called us to a holy life. Not because of anything we have done, but because of His own purpose and grace. So, meron talagang plano na ang Panginoon sa bawat buhay po natin. So, yan po maganda sa buhay po ng sa mga Kristiyano, sapagkat nakatala na. Meron na tayong destination, meron na predestined na po tayo. Ano ba yung dapat nating ginagawa? Unfortunately, ito po yung katotohanan. Because of the free will na naman, na binanggit ko po, di ba? All of us sa free will, hindi po tayo nagiging aligned sa plano po ng manufacturer, sa plano po ng creator. So si God po yon. So tayo po, because of our free will, gumagawa tayo ng sarili nating daan, sarili nating pamumuhay, sarili nating kagustuhan. At hindi po naaayon sa kalooban ng Panginoon. Kahit na ano pong pilit ng Panginoon na kahit destined na tayo sa ganito, pero because of the free will nga po, nalilihis po tayo. That's why ang gusto ng Panginoon, bumalik tayo doon sa kanyang original plan. Okay, that's why we are called to we are born to call of God, the call of God. Okay. So, ano po ba dapat ang response natin sa calling ng Panginoon? So, the response to the call, Matthew 22, verse 14.
Ang sabi po sa Matthew 22 verse 14, "For many are called, but few are chosen." Yan po ang katotohanan na sinasabi ng Biblia. Maraming tinawag, billions of people around the world tinatawag ng Lord, but kokonti lang ang pinili. Paano po ba 'to? Elaborate po natin, paano ba 'to pinili? Paano ba naging lahat pero kokonti lang ang pinili? So the call of God is wide and all-inclusive. God does not just select few, but He calls the many. So lahat po, tinawag niya lahat. Binigyan niyo ng opportunity na makapasok sa kalangitan, binigyan niyo opportunity for salvation, binigyan niyo ng opportunity every one of us para magkaroon ng magandang buhay at masaganang buhay. But the thing is, ulitin po natin, because of the sin that meron tayo, at ito po yung pinipili natin na free will, because of the sinful nature, ika nga, kaya na tayo ay hindi na pupunta doon sa plano ng ating Diyos. So this call is expressed into distinct level. Okay, the number 1 is the call to come, and number 2, the call to go. Okay, ano po ba itong tawag ng Panginoon ito? Una po yung the call to come, ito yung pinaka-priority ng Panginoon. So the first expression of God's call to our life is to return to Him. Because of the fall po natin, sa sin, nangyari po ay napahiwalay po tayo sa Diyos. So ang first objective ng Lord ay maibalik yung original na pagkakagawa niya sa ating lahat bago pa yung kasalanan na dumating kay Eva at kay Adan. So, ginawa siya ng paraan paano tayo makakabalik doon. So, hindi na, dumating yun po yung Old Testament, yung mga batas, no? Pero hindi pa rin natin naabot yung kanyang standard because of His righteousness, because of His holiness. So, that's why God decided na ipadala si Jesucristo. So, si Jesucristo po, nung bumaba dito sa lupa, yun po yun, yung the only way to heaven, the only way to salvation, the only way to the Father is through Jesus Christ. Yan po yung sinasabi sa New Testament. So, the expression of God's love and God's calling for every one of us is makabalik po doon sa original plan, which is yung relationship natin sa Kanya as a creation. Diba? Sabi nga doon, kung bumalik tayo kay Lord, magkakaroon tayo ng relationship bilang mga anak. So this call has gone out to every single person on the face of the earth. Ito po yung lahat. Opportunity po ito ng lahat. Wala pong kinikilingan ditong lahi, kulay, o anumang gender. Okay, lahat po, babae, lalaki, anuman ang kulay po ng balat po natin. Okay, ano pa ng edad natin, bata, matanda. So lahat po yan ay para sa tinatawag nating bumalik loob sa ating Diyos. Okay, Romans 10:14, sabi diyan, "How then shall they call on Him in whom they have not believed? And how shall they believe in Him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher?" So yan. So meron po binanggit dito sa salita ng Panginoon, paano nga naman maniniwala ang mga tao? Paano sila tatanggap do sa salita kung wala namang magpapahayag? So kaya ang ginawa ng Panginoon, nagpapadala siya. Noong una mapapansin po ninyo sa Bible, may mga pinapadala siyang mga angels. Angels, ginagamit po niya para mangusap sa mga tao. Pangalawa, mga propeta, nangungusap ang Lord through person na siya naman na pinapadala doon sa mga tao, mga propeta. Hanggang sa dumating itong bagong henerasyon natin, this is the new generation, na ang Holy Spirit na ang mangungusap sa bawat isa sa atin para ipahayag yung mabuting balita. Because lahat nga po para makarinig ng mabuting balita, ay kailangan may magsasabi. Para pong social media, para pong mga nakikita natin mga information. Diba? Without the information, ay hindi natin maintindihan kung ano yung nangyayari sa ating kapaligiran, sa news, di ba? So, kailangan natin ng information. That's why this generation is full of information. And unfortunately, the information ay marami pong false news o mga fake information. Okay. So, since dahil nga po na nangyayari yun, naliligaw pa rin ng tao kahit na marami nagsasabing Christ, kahit marami nagsasabi ng gospel, Bible, etc. Pero marami pa rin naliligaw because alam ni kaaway, ni Satan, na pag nakilala nila ang Lord, may nag-preach, may nakilala nila ang Lord, babalik loob ang tao sa Lord. Iyon ang ayon ni Satan. So that's why, makikita po natin nowadays na kailangan talaga yung fruit of the Spirit. Because the fruit of the Spirit, kung nasa sa atin po ang banal na Espiritu, ibig sabihin, mabuti rin ang lalabas. So, hindi po basta para lang to please people,
para madala sila sa isang relihiyon. Kung hindi, dalhin sila, mangaral tayo sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu para madala sila sa katotohanan at sa pawang katotohanan lamang. So, ipagpapatuloy ko po ito para po makita natin, maintindihan po natin kung paano ba tayo tinawag ng Panginoon. Okay? So, every one of us, every believers are being called by God. So, let's pray po. Hallelujah. Father God, salamat po sa panibagong lesson po, Lord God, for this. O God, tinawag mo kami, Panginoon. Lord, I pray that everyone who listens and follow this blog, Lord, bless niyo po sila. That they continue to know who they are in Christ, Lord God, that they are being chosen, they're being consecrated, Lord God, set apart. At salamat, Panginoon, because you have called them. You have called us, Lord God. Out of many, you have chosen us, Lord God. Hallelujah. Kaya po, thank you, Lord God, and bless everyone in Jesus' name. Amen and amen. So, kita-kita po tayo bukas para po sa ating pong pagpapatuloy po ng lesson na ito.